Okay? For their safety, and then para sa bawat isa natin. Okay? So, 1 meter apart tayo, 1 meter apart. Secondly, we strictly follow the rules. Kaya, as much as we can, na sana ay maging maayos. Maswerte kayo kasi kahapon nagpaturok. Ako yung unang pari na nagpaturok ng AstraZeneca kahapon. So medyo may ano pa rin may adverse effect. Pero huwag kayo mag-alala, hindi mapapalya yung kasal ninyo. Pakasal sa talaga kayo. Okay? So that is for your safety. No? Na Tudolfo Andrea, sa panahon na ito, maraming mga hamba, natatakot, hindi lang sa pandemya, natatakot sa mga ikaharap sa buhay, ano mangyayari after this, natatakot na ano na kaya ang sunod nito, may papasok ko bang ibang mga iba pang mga sakit at iba pang virus. Ngunit sa araw na ito, pinano ng Diyos sa gitna ng mga pangamba na yan, walang makakapigil sa araw na ito na pinag-isa kayo ng ating Panginoon. Amen? At napakahalaga ito sa kanila. Kasi marami din takot ng iba na magpakasal. Takot na magpasok sa isang relasyon na katulad ng gagawin nila ni Tudolfo at Maria. Bakit kaya? Maaari natin tingnan sa mga ibang mga bagay kasi lalo tingin sa lahat, takot silang makita yung sarili nila sa isa't isa at maghihiwalay at kung ano pa man. Pinento ko sa kanilang dalawa doon sa prenuptial na huwag kayo mag-alala kasi mga question doon is only to help you, assist you. Kasi may mga kinasal, kilalang kilala, di ba? Yung isa kinasal, mas pangalawa, yung isa basipulista, hiwalay din siya, nakatatlo, nakadalawa na ata siya. No? Tapos sasabihin, incapacitated. It should not be that way. Bagkos, tingnan natin na dapat yung pag-intindi natin sa pagsasama ninyo sa kasal na ito ay number 1, discovering. Discovering yourself. The beginning is, marriage is beginning, discovering, adjustment, sharing, and revealing. Marriage is beginning, but also discovering. Kaya kayo, ang isang lalaki at babae, kayo ay magsasama upang madiskubrihan niyo ang isa't isa. Alam ko, Rhea, may mga agam-agam ka sa mga sabi-sabi kung saan-saan. Dahil hindi, Tudolfo, uy, naku, mahirap naman kasawa mo. Mahirap ang responsibilidad ngayon. Huwag kayo matakot na madiskubre ang sarili ninyo. Bakit? Sa tuwing madiskubre ang sarili ninyo, kahinaan ninyo, ang baho ninyo, ang patalas ng dila ninyo, at ano pa? Sa kasal, no return, no exchange. Okay? Na? So, Rhea, hindi mo na pwede isauli yan si Tudolfo, at Tudolfo, hindi mo na pwede isauli si Rhea sa magulang niya. Bakit? Papasok ko kayo dito. Madiskubrihan niyo ang sarili ninyo. Huwag kayong matakot madiskubrihan ang sarili ninyo dahil ito ay kagaganda ng buhay ninyo. Amen? Kaya nga sa pag-discovery niyo ng sarili ninyo, we go back to from the beginning, like Adam and Eve. The awakening of man to the love of woman is one of the most beautiful things there is in life. Ulitin ko, the awakening of man to the love of a woman is one of the most beautiful things there is in life. The only thing that we can appreciate in this world, not only the creation of God, but the love of man and woman that remains a mystery until today. O diba ikaw hindi ka nag-asawa? Kasi yung aking bukasyon ay ganun din sa inyo. Pero marami akong asawa. Yung buong parokyanan ko. Siyempre, iba naman yung asawa na pinag-uusapan natin. Pero napakaganda sa lahat ay yung pag-aasama na mag-discover ang bawat isa. Kaya Tudolfo, sa pag-discover nyo sa bawat isa,
Tingnan ninyo, hindi yung mga negative lang. Sa baho pa na ng paanit ko. Gusto ko, natutulog ko. Bakit pa naman ito? Si Rodolfo ay nagtipikasin ko ay gabi kung natutulog. No? Yung kaysa naman, kung negative kina, gusto ko, naman ito. Di ba? Huwag natin tingnan doon sa mga negative. Tingnan mo doon na kahit anuman ang meron sa bawat isa at makikita mo, ikaw ay you complement each other, you live contently, and then you are happy to live with each other despite of your differences. Okay? Despite of your differences. Okay? Pinito ko na yan sa kanila noon. Yung pelikula ni Ronaldo Jr. at si Sharon Cuneta. Nag-away sila. Sinabi noon, di ba? Sabi ni, hindi makaintindihan si Sharon at saka si Fernando. Sabi ni Sharon Cuneta, ang problema sa iyo, maaga kang pinanganak. Ang problema naman, sabi naman ni Fernando kay Sharon, ngayon ka lang pinanganak. Age has no limit because love is unlimited. Tandaan niyo yan. Love is unlimited. Second, adjusting. Sa marriage life, the most delicate aspect of marriage, that as soon as the wedding bells has died down, excitement of honeymoon is over, the couple begins to discover cracks and weakness in one another that they never suspected. And it is the time for adjustment. Ano kailangan? Kailangan nila ng konting allowance. You need to make allowances, exercise patience during critical period of your life, adjust to one another, and trust one another, not from others. Rodolfo at Rhea, ulitin ko. Trust one another, not from others. Bakit? Siyempre, yung mga BFF ko, iba yung sasabihin nila. Yung mga nabarkans niya, Rodolfo, iba yung sasabihin nila. Wala kayo dapat pagtiwalaan ay ang bawat isa. Ay, mali, nakita ko naman dyan si Rodolfo, may naging ay, gusto talaga. Uy, Rodolfo yung misis ko. Naku, nagpakulay ng Rodolfo. Lagi doon sa trust no other person but yourself. Because it strengthens your love to each other. Amen? Also, sharing. Sharing of life and of love. Sharing of their very person. You become not merely two in one flesh, but one in life. Anong itong sharing? At the end of the day, Judong Pagkaya, kapag-usapan niyo lagi, kamusta ang araw mo ngayon? Pag kinumusta mo yung araw ng bawat isa, sabihin mo lahat, ups and down. Negative or positive. Okay? Bakit doon mo makikita na kayo ay may isa sa bawat isa? Kayo ay magpo-complement, kayo ay bubuhat ng bigat ng problema ng isa at handa inyong ibigay ulit ang inyong sarili. Amen? And then, last but not the least, Rodolfo and Rhea, marriage is revealing. It reveals the self-giving of love of Christ. For it is the sacrament of Christ's love for His church and for the church fidelity to Christ. Alam niyo, ang isa sa mga magandang halimbawa ng pagsasama at kasal ay ang relasyon ni Jesus sa kanyang simbahan. Unti-unti na nadidiskubre natin si Jesus, kung tayo din ay unti-unti ibinibigay natin ang sarili sa Kanya. We reveal ourselves to Him as Christ revealed Himself to us. Put Christ at the center of your marriage life. If you trust no other people by yourself, you just trust yourselves. Second is to put Christ at the center of your marriage life. Bakit? Dito, panidiskubrihan mo na mayroon kang gustong ipahayag si Jesus sa inyong buhay. At huwag kayo matakot dahil si Jesus, noon pa man, hanggang ngayon, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. Noon pa man hanggang ngayon, yung kanyang
iibig niyo sila sa inyong pagmamahal. Amen?